Gumagana na ang 3 sa 15 Wi-Fi stations ng Barangay Palatio sa Pasig City at pinakikinabangan na ng mga estudyante para sa kanilang pag-aaral. Sa panayam ng programang Magandang Araw Pasigueño ng Pasig News Today, sinabi ni Chairman Heriberto Bobot Guevara na 100 meters ang minimum na maabot ng nasabing Wi-Fi at uunahin muna nila ang mga residential area sa barangay. Narito ang pahayag ni Chairman Guevara. Ang nakalagay sa specs ng router natin is 180 meters. 180 meters. Pero yan, siyempre, pag sinabi natin 180 meters, without interruption. Yes. Ibig sabihin, free flow yan. Walang interference. So, siguro kung may interference, aabot ng mga 100 meters. 100 meters. Yes. Pa rin. So, kasi sir, yung sa nasa Reyes compound, umaabot, kung ma-imagine ang aking mga taga-barangay, umaabot ng Villasula. Medyo, yan, nandiyan 100 meters po yung range. Yun. No. So, lumalabas ka, parang ini-install nyo sa mga residential areas ninyo. No? Populated area. Yes. Populated area. So, mga business, huwag na lang muna. Yung business later na yan. Doon muna tayo sa mga, kasi ang main objective talaga natin ito, yung mga online class Yun. Yung mga bata na nag-aaral na huwag nang pahirapan ng mga magulang doon sa kanilang mga load. Idinagdag pa ng kapitan na layunin nila na mapagaan ang gastusin ng pamilya sa panahong ito ng pandemya, kung saan, sa halip na ipambili pa ng load, ay sa pagkain na mapupunta ang budget para sa internet. Dahil alam naman po natin na lalo ngayong pandemic, problema na nga yung pambili ng bigas, problema pa yung load ng bata. Kap, ilan ang i-install ninyo sa kabuuan sa buong barangay? Initially, we will install 10 units of routers in different areas of Barangay Palatio. And sinabi ko na rin sa aking mga kagawad na i-expand natin to if necessary. Yan po yung approve naman po Barangay Council kasi nakita naman po ang objective ng proyekto. At napakahalaga ng proyektong ito lalo ngayong pandemic. Noon matagal, katulad ng unang interview ko, matagal ko na rin pong pinangarap to. Way back 2016. Pinapangarap ko na magkaroon ng Wi-Fi free ang Barangay Palatio. Nagkataon nga lang ngayon na necessity ng ating mamamayan, lalo ang mga estudyante na magkaroon ng Wi-Fi dahil sa kanilang pag-aaral. Yun, natupad na rin ang pangarap ninyo. Apo. At may kaakibat na pangangailangan dahil doon sa online class sa bahay, no? Hindi mo po pwedeng sabihin luxury ng barangay ngayon Correct. Yung mga luxury dating nagiging necessity. Siyempre, as time goes, nababago ang technology natin. Ayun. Ayon pa kay Chairman Guevara, naikabit na nila ang mga router sa pangunahing mga lugar sa kanilang barangay at umaasang makukubrihan nila ang buong barangay bago matapos ang taon. Ayun po, tuloy-tuloy po ang installation natin ng mga routers sa mga kalsada, lalo particular yung mga area na maraming tao. So, tapos na po tayo maglagay ng isang router sa Purok 1. Halos tapat po ito ng Martin, Villanueva, Kaliwag compound. At meron na rin po tayo dun sa Reyes, Tatco, Sula, compound ng Purok 2. At meron na rin po tayo dyan sa Bilog area. Sa Bilog area. Na tumatapat po sa Villa Baltasar, Villa, Caboles compound, yung Villa Legazpi, yan po yung area na mas nasasakop ng ating router. At mamayang hapon po, ikakabit po. Ngayong umaga po pala, sorry. Meron kinakabit? Nagkakabit po tayo doon sa Baltasar Street. Dito po sa tapat ng Aguilar compound. After po niyan, lalagyan na po natin yung pinakabilog mismo. Yung tinatawag nating pandayan. Maglalagay din po tayo ng router dyan. So, yan po yung update natin.
ng ating free wifi sa Barangay Palatio. So, Tuloy-tuloy na po yan. Opo. Tuloy-tuloy Dahil nakakadkad na po ang ating mga kable ng fiber sa barangay. Yes, fiber po ang ginagamit natin. Ikinatuwa naman ng isang ina ang proyektong libreng wifi ng barangay dahil malaki di umano ang ginagastos nila sa internet load. Na ano pong mas maitutulong ng free wifi ng ating barangay? Ano ba naman patulong? Sagot mo kanina. Ayun na nga. Malaking tulong po sa amin ang wifi dahil sa load. Sige po, isa pa po. Lakas mo para narin. Yan, game. Sige po. Malaking tulong sa amin ang free wifi kasi hindi na kami araw-araw maglo-load at sa mga bata. Ilan po ba yung nag-aaral sa inyo, Nay? 4. 4. So, mas magiging madali na po. Hindi na kailangan magpa-load, no? Oo. Apat yung tigi-tigisa, 50, 200. Yung college ko, 100 eh. College mo, 100. Ako, grabe. O, yan na yung matitipid mo. Dahil meron tayong free wifi. Imbis na pang pa-load ka, pambili na lang ng bigas. Hindi na ng pagkain. Oo. May ulam pa. May ulam pa. Yung kamas ko namin. Meron yan. Huwag ka mag-alala. Ipinagmamalaki din ng kapitan na maaari din anyang kopyahin ito ng ibang barangay. Wala naman pong problema. Kaya naman po natin i-share sa mga kapwa kapitan natin yan. Kasi sa boundary, no? Oo. Hindi, tsaka yung sinasabi ko nga po, hindi naman masamang kumopya eh. Okay. At least nakita yung, alam mo kami mga kapitan po, ang ano ko, marami kaming mga idea. Yes. Kaya lang, siyempre, kulang kami sa resources eh. At saka sa technical know-how. Tama po. Pero pag sumapat yung resources, sumapat yung technical na kaalaman, sapak yan sa barangay. Kayang gawin ng bawat barangay. Maliban dito, hinati-hati din anya nila ang mga purok sa barangay na may naka-assign na kagawad nang sa ganun ay pantay-pantay din ang serbisyong mayatid sa kanilang nasasakupan. Actually, nung naging kapitan po ako way back, 2002, matagal na pag-aaral po yung ginawa namin para magkaroon ng equal distribution of population ang bawat purok. Representation. Kasi before, yung purok uno, simula sa boundary ng Palatio, hanggang dito lang yan sa tinatawag nating Martin Compound. Ang populasyon lang yan, mga wala pang 1,000 na populasyon. Ngayon po, in-expand po natin yan. Inihaba po natin yung purok uno hanggang doon sa Areglo Compound. At ang Palatio kaliwa, na dati pong 3 purok, ginawa na lang namin 2. Para po talagang hating-hati. Pagkatapos yung pong pagbaba ng tulay, ng creek, ng Palatio, doon sa bandang Villa Raimundo, Caruncho, pagbaba mo ng tulay dahil may creek, 1 purok na po sila. Dati kasi kasama nila yung doon sa proper ng MH del Pilar, yung purok 5. So, Kap, no? Lagi kong nasusubaybayan ang inyong mga activities doon. Napapansin ko na kapag merong i-distribute, may nakalagay na kayo ng kagawad na in charge. Yes po. Doon sa purok na in particular, no? Opo. Yun ang layunin nyo talaga. Yun ang kagandahan doon, no? Ang objective talaga yung distribution ng purok na yan para po yung mga kagawad natin makapagtrabaho ng pantay-pantay sa constituents natin. Nep Castillo nag-uulat para sa SaktoNews.com.